katapatan at pagmamahal ni Grok sa sinaunang kalahing binabantayan niya. Kaya ating alamin ang naging buhay niya sa Land of Dawn. Welcome to my castle, my friend. May isang sinaunang kastilyo na namamalagi sa ilalim ng bundok ng Lantes na matatagpuan sa Land of Dawn. Ang kastilyo na ito ay nananatili pa ring palaisipan sa mga tao at ni isa ay walang nakakaalam kung sino ang nagmamay-ari ng kastilyo. At kahit ang hitsura man lang ng may-ari ay walang sino man ang nakasaksi. Pero matunog sa lugar na yun ang usap-usapan na ang nagmamay-ari ng kastilyo ay anak ng sinaunang lahi na may kakayahang makipag-usap sa kalikasan. May nagsasabi rin na itong lahi na ito ay mas matanda pa kaysa sa mundo at may malalim rin na pakikipag-ugnayan at relasyon sa kalikasan lalo na sa mga higanteng bato. At dahil alam nila ang pakipag-usap sa kalikasan ay dito pumasok sila sa isang kasunduan o kontrata kasama ang natural at mga matatalinong nilalang ng kalikasan. Isa na dito ang higanteng bato. Base na rin sa kanilang napagkasunduan dito ay kailangan nilang protektahan ang pamilyang ito sa anumang paparating na paglusob o pag-atake sa lugar. At kapag nagkaroon ng panganib ay dito inaaktibo nila ang kanilang likas na kapangyarihan at ginagamit nila ang kanilang lumang kastilyo bilang isang sandata upang durugin ang sinumang nagbabalak na mamamalagi sa kanilang landas. Ang higanteng bato na ito ay nagtataglay ng kabaitan at lakas na sinasabayan pa ng matitigas nilang katawan. At ito ang dahilan na kung saan di sila tinatablan ng kahit anumang pag-atake. Pero may likas din na abilidad ang mga higanteng bato na ito na kung saan kaya nilang matulog ng mahabang panahon at mahirap na silang pukawin sa kanilang mahimbing na pagkatulog. Pero habang natutulog sila ay inaaktibo nila ang kanilang pisikal na kapangyarihan para ligtas sila lalo na ang kastilyo na binabantayan nila. Dumating ang mahabang panahon habang nagising si Grok sa kanyang mahimbing na pagkatulog. Napansin niya na ang kastilyong binabantayan niya ay wala na ang mga tao doon. Ito ang nagdala sa kanya ng kalungkutan kaya ang ginawa ni Grok ay pinasan niya ang kastilyo at nilisan niya ang bundok para hanapin ang lahing naninirahan sa kastilyo na iyon. Habang naglalakbay si Grok ay di mawala sa kanyang bibig ang pagtatanong sa kanyang masasalubong kung nakita ba nila ang mga taong naninirahan sa kastilyo na iyon. Di rin maiiwasan na inaatake si Grok ng mga kalaban habang siya ay naglalakbay. Mataas ang pasensya na pinapakita ni Grok kaya minsan ay hindi siya pumapatol sa kalaban kung nakikita niya itong di naman nakakapinsala sa kanya. Pero may mga panahon talaga na kinakawawa ang ibang mga kalaban na umaatake kay Grok. Sorry, I didn't mean to push you.